if we just get them, meaning all LGUs need to submit their budgets to the regional offices of DBM. And it's just a matter of uploading all this information in a website. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ating episode ngayon, ating pag-uusapan ng buhay ni Jesse Robredo, isang tanyag na leader na nag-ambag ng malaki sa larangan ng pamahalaan at serbisyo publiko sa Pilipinas. Kilala bilang isang mabuting ama, asawa at opisyal, si Robredo ay isang huwaran ng chinelas leadership, isang estilo ng pamumuno na simple, abot kamay at malapit sa masa. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Jesse Manalastas Robredo ay ipinanganak noong May 27, 1958 sa Naga City, Camarines Sur. Sa murang edad, ipinakita na ni Robredo ang sipag at tiyaga sa pag-aaral. Nag-aral siya sa Naga Parochial School at sa Ateneo de Naga bago nagtungo sa De La Salle University, kung saan nagtapos siya ng Industrial Management Engineering at Mechanical Engineering. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, nagtrabaho siya sa Magnolia, isang sangay ng San Miguel Corporation, ngunit hindi nagtagal at bumalik siya sa Naga upang magsilbi sa kanyang bayan. Noong 1988, sa edad na 29, si Robredo ang naging pinakabatang alkalde ng Naga City. Sa loob ng kanyang 6 na termino bilang alkalde, nakilala si Robredo dahil sa kanyang progresibong pamumuno. Pinasigla niya ang participatory governance sa lungsod kung saan binigyan niya ng boses ang mga mamamayan sa paggawa ng mga desisyon sa pamahalaan. Dahil dito, ang Naga ay naging isa sa mga pinakamaunlad na lungsod sa bansa at kinilala ito sa buong Asya. Noong 2000, pinarangalan si Robredo ng Ramon Magsaysay Award para sa kanyang natatanging serbisyo sa gobyerno. Noong 2010, itinalaga si Robredo bilang kalihim ng Department of the Interior and Local Government DILG ni Pangulong Benigno Aquino III. Sa kanyang pamumuno, inilunsad niya ang Full Disclosure Policy upang itaguyod ang transparency at accountability sa lokal na pamahalaan. Pinangunahan din niya ang mga programa para sa disaster preparedness at pinalakas ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa pagharap sa mga kalamidad. Ang kanyang mga reforma ay nagresulta sa mas mahusay na serbisyo publiko at mas episyenteng pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bagamat marami ang humanga kay Robredo, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya. Isa sa mga ito ang Manila Hostage Crisis noong 2010, kung saan naging bahagi siya ng Incident Investigation and Review Committee. Dahil sa insidente, nakaranas siya ng matinding pagsubok at binatikos ng ilang mga politiko na naging sanhi ng pagkaantala ng kanyang kumpirmasyon bilang kalihim ng DILG. Noong 2012, ilang araw bago ang kanyang naka-schedule na kumpirmasyon, nasawi si Robredo sa isang plane crash malapit sa Masbate. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding lungkot sa buong bansa at pinarangalan siya ng iba't ibang institusyon dahil sa kanyang naiambag sa bayan. Ang pamana ni Jesse Robredo ay buhay pa rin hanggang sa ngayon. Siya ay simbolo ng mahusay at malinis na pamamahala. At ang kanyang chinelas leadership ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga leader sa buong Pilipinas. Ang kanyang mga reforma at ang kanyang walang pag-aalinlangang serbisyo sa bayan ay nagbigay daan sa mas transparent at responsableng pamahalaan. Ipinagdiriwang ang Jesse Robredo Day tuwing Agosto 18 bilang paggunita sa kanyang buhay at mga nagawa. Sana ay may natutunan kayo sa ating kwento tungkol kay Jesse Robredo. Isa siyang tunay na huwaran ng serbisyo publiko. Simple, mapagkumbaba, ngunit epektibo. Hanggang sa muli, naway magsilbing inspirasyon ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kang updated
sa ating mga susunod na talakayan. Maraming salamat sa panunood. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.